Lumalakas ang ulan. Saan tayo sisilong? Nag-aalalang tanong nga ni Hans kay Elizabeth. Sagot naman ni Elizabeth, may malapit na kubo rito sa may ilog. Doon na muna tayo. Kalahating oras nga bago sila nakarating sa kubo na sinasabi ni Elizabeth. Unang pumasok ang dalaga nang mabuksan nga niya ito at saka sumunod si Hans. Grabe, kanina lang ang init-init tapos biglang uulan ng malakas. Teka lang kuha lang ako ng towel, alam mong may mga gamit pa rito, maalikabok nga lang. Pinagmasdan nga ni Hans ang paligid. Yayamanin na kubo lalo na't gawa sa salamin, ang bubong nga nito kaya nakikita ang labas, ang lagaslas ng tubig ulan. May mga dream catcher na nakasabit. Nang makabalik nga sa Elizabeth, ay agad nga niyang inabutan si Hans. Punasan mo muna ang sarili mo at baka magkasakit ka. Pinagpagan nga muna ni Hans ang towel pero imbes na punasan nga ang sarili, lumapit nga siya kay Elizabeth at ito ang unang pinunasan sa ulo. Natigilan nga si Elizabeth. Mas lalo nga siyang nahuhulog sa bodyguard niya dahil sa pagiging act of service na love language nito. Parang sirato. Hindi na itago nga ni Elizabeth ang kilig. Sa adaman ni Hans, mas magkakasakit ka. Mukha ka pa namang sakitin. Hindi ako sakitin I'm a model. You know naman yun. Kaya nga po, kaya hindi ka pwedeng magkasakit. Pangungulit nga ni Hans. Pagkatapos magpunas na natili na nga muna sila roon habang pinagmamasdan ng ulan sa bintana habang nakaupo nga sila. Sayang, hindi na tayo makakaligo sa talon. May bukas pa naman, ma'am. Pwede pa tayong bumalik ng mas maaga. Tama ka, may bukas pa. Pinagmasdan nga muli ni Hans ang paligid na agad namang napansin ni Elizabeth. Bahay-bahayan namin to, naming magpipinsan dati. Dito kami natambay pag nandito kami na kumpleto sa hasyenda. It's a good memory, you know. Dito kami madalas mag-away at maglaro. But now, iba-iba na ang tinatahak namin. Kaya sa reunion na lang kami nakukumpleto ulit. Pagkukwento nga ni Elizabeth. May bahay kubo rin kami pero hindi katulad ng ganito. Halatang mas mayaman ang bahay kubo nyo. Natawa naman ang bahagya sa Elizabeth. Dahilan para mapatitig nga si Hans sa magandang dalaga. Natigilan sa Elizabeth. May problema ba? Tanong nga nito. Yung sinabi mo, ma'am, nung nakaraan. Yung sinabi mong gusto mo kaso tinanggihan ko. Namula ang pisngi ni Elizabeth dahil nagpadala siya sa bugso ng damdamin. Pero hanggang ngayon hindi pa rin mawala ang nararamdaman niya sa binata. Nagumpisa lang naman ang lahat nung bumalik nga siya sa hasyenda at maging personal bodyguard niya ang binata. Habang wala ang magulang niya nag-aasikaso nga sa gulong pinasok sa company nila. Habang kasama nga si Hans, nakalimutan nga niya ang bigat ng problema na kinasasangkutan ng pamilya. Si Hans din ang nag-aalaga kay Elizabeth. For some reason gusto ni Elizabeth na may nag-aalaga at nag-aalaga nga sa kanya. Katulad ng pag-aalaga sa kanya ni Hans. Sa binata lang niya yun naramdaman. Sad nga ni Elizabeth, hindi mo naman dapat ipaalala. Pero pagputol ni Hans, may pagtingin din po ako sa inyo. Ayoko lang masira yung tiwala na binigay sa akin ng mga magulang mo. Baka mas lalong magkalayo pa tayo. Naawa ka lang ata sa akin kaya mo nasasabi yan. Paghirap pa nga ni Elizabeth. Of course not. Hindi. Ayoko lang aminin sa sarili ko dahil magkaiba tayo ng mundo. Pero hindi ko na ata kayang pigilan kung anong nararamdaman ko sa inyo, ma'am. Gusto ko sanang humingi ng patawad kung minamahal ko kayo. Diretsahang saad ni Hans. Dahil wala ngang reason pa para magpaligoy-ligoy pa. Ang bilis naman ng tibok ng puso ni Elizabeth. Nakakalunod ang mga titig ni Hans sa kanya. Unti-unting lumalapit nga mukha ni Hans sa kanya. Hindi gumagalaw sa Elizabeth sa pwesto niya hanggang sa ipikit nga niyang mga mata. Hanggang sa nagkadikit nga ang kanilang mga labi. Dahan-dahan at malugod naman itong sinasagot ni Elizabeth. Nalalasing sa Elizabeth sa kanyang nararamdaman.
Nararamdaman nga ng babae ng pagkakahawak nga ng dalawang kamay nito sa magkabila niyang pisngi para hindi siya makawala. Imbit na ungal nga ni Elizabeth nang tuluyang maipasok nga ni Hans ang dila nito sa kanya dahil unti-unting nagiging malalim na nga ang halikan nila. Doon na pagtanto na magaling humalik si Hans na dati lang niyang pinapantasya. Ngayon, nangyayari na. Hindi si Elizabeth makapaniwala sa nangyayari. Intoxicating, exciting, halo-halo na ngang emosyon ni Elizabeth at nakakalunod. Hans is her weakness even before. Wala siyang minahal na lalaki, kundi si Elizabeth, kundi si Hans lang. On that time she knew na hindi siya makakaget over sa bodyguard niya. She likes him. She means love. She really misses him kahit magkasama naman sila palagi. Humiwalay nga si Hans at ipinatong nga nito ang noo sa noo ni Elizabeth. Ma'am, kapos na bigkas nga ng lalaki. Kailangan na po nating bumalik at tumila na ang ulan. Hindi pinatapos ni Elizabeth na magsalita ang lalaki. This time, she kisses him. Torridly pero hindi yon tinanggihan ni Hans at malugod na sinagot ang halik na binibigay niya. Pinahiga nga ni Hans si Elizabeth at pumatong siya sa dalaga habang hindi napuputol ang halikan. Nakikiliti nga si Elizabeth sa bawat hawak ni Hans hanggang sa makarating na nga sa mainit na pangyayari. The next morning, naunang nagising si Elizabeth. Maligayang dalaga sa bisig ni Hans habang nahihimbing pa nga ito. Kaya may pagkakataon nga siya, natitigan pa ang matagal na angelic face ni Hans. Parehas hubad ang katawan nila sa ilalim ng lumang kumot sa kubo. Elizabeth knows na hindi nga niya makakalimutan ang karanasan na pinaranas nga ni Hans. Ang masiklubo nga na pagmamahal nito sa kanya. Makalipas ang isang linggo nang dumating nga ang parents ni Elizabeth, sa hasyenda, nagulat pa nga si Elizabeth at hindi niya inaasahan makalipas ng 2 buwan. Hi, Iha. Let's go? Babalik na tayo sa Manila. Nanalo sa case ang papa mo. He's not guilty. Pwede ka nang bumalik sa pagiging famous model mo. Babalik ka na sa kondo, sa party, sa runway, and sa bahay natin. Agad na bungad nga ng ina niya sa kanya. What? Tanong nga ni Elizabeth. Napansin ng ina ni Elizabeth ang mukha niya. Why? Hindi ka ba masaya? Minadali na nga namin ang pag-asikaso para makuha ka namin tapos yan ang reaksyon mo? Napailing si Elizabeth. Hindi naman po sa hindi ako masaya. I want to congratulate you both. Sagot naman ni Mrs. Laurel. Yes, naghihintay na ang daddy mo sa Manila. Nakahanda ng private plane natin paalis para madali tayong makabalik. At hindi ka mahagard. Nagkasikaso na ako ng gig mo kasi tumatawag na sila for you. Naghahabol na ulit sila. Kasama po ba si Hans pabalik? Tanong nga ni Elizabeth. No, kinuha ko lang naman siya for you here pero hindi na nga siya kasama. Babalik na siya sa agency niya for sure. Narinig nga ni Hans ang pag-uusap ng dalawa. Doon lang napagtanto ni Elizabeth na kanina pa nga pala si Hans. Hans? Eliza, let's go. Sagot naman ni Elizabeth. Dapat po kasama si Hans. Pwede ko siyang kuning personal bodyguard again. Napatawa nga nang mahina si Mrs. Laurel na tila nangunguyam. Ano bang espesyal sa relasyon mo sa bodyguard mo? Halika na nga. Mabilis na hinatak ni Mrs. Laurel sa Elizabeth sa anak niya. Teka lang ma. Mabilis na hinatak naman ni Elizabeth ang kamay ng ina niya. What is with this attitude, anak? Sumama ka na po sa mama mo. Sad na nga lamang ni Hans kay Elizabeth. Sagot naman ni Elizabeth. Hans, tell mama na nagmamahalan tayo. Anong nagmamahalan? Tumigil ka Elizabeth sa kahibangan mo. Sumugod nga si Mrs. Laurel kay Hans. Anong ginawa mo sa anak ko? Ma! Pagpipigil naman ni Elizabeth sa mga sinasabi nga ng ina niya. Wala po kaming relasyon ng anak niyo.
Natakot si Hans at ayaw niyang mapahamak si Elizabeth dahil sa pagmamahalan nilang dalawa. Kaya yon ang sinagot niya. Natigilan si Elizabeth sa narinig niya kay Hans. Ano? Dahan-dahang tumulo ang luha ni Elizabeth. Hindi niya akalain na gagawin nga sa kanya ito ni Hans, ang lalaking minahal niya ng lubos. Sagot naman Mrs. Laurel, halika na Elizabeth. Ayokong nasasayang ang oras, alam mo yan. Dahil sa panghihina nga ay napaghatak na nga lamang si Elizabeth sa kanyang ina. Umiiyak nga si Elizabeth hanggang sa makasakay na nga siya ng sasakyan. Sakalang niya napagtanto, napapaalis na nga sila. Nakita niya si Hans na humahabol. Saad nga ni Mrs. Laurel, pakibilisan ang takbo ng kotse. Gustong bawiin ni Hans ang sinabi niya dahil nagsisisi nga siya. Itigil niyo ang kotse, si Hans. Hindi alam ng driver kung sino ang pakikinggan sa dalawa. Pakibilisan, dali. Saad na nga lamang ni Mrs. Laurel. Sinunod na nga lamang ng driver si Mrs. Laurel hanggang sa hindi na nga makahabol si Hans. Hindi na natanaw pa na Elizabeth ang binata. Wala siyang nagawa kundi mapaiyak na nga lamang sa inis at galit sa kanyang ina. Tinignan lang siya ng kanyang ina na para bang hindi naaawa kay Elizabeth. Saad pa nga ni Mrs. Laurel, mawawala rin yan. Hindi ka mabubuhay ng bodyguard na yon. Makalipas ang 3 araw na makabalik nga si Elizabeth sa mansyon nila, hindi na nakabalik pa ang sigla niya at wala pa nga rin siyang pakialam sa paligid niya. Pumasok sa silid niya ang kanyang ina. Saad nga ni Mrs. Laurel, kung magmamaktol ka ng ganyan, wala na akong pakialam. Ma-realize mo na wala rin siyang pakialam sa'yo. Days pass, weeks and months, walang dumating o nagparamdam na Hans kay Elizabeth. Hinatiran nga ni Mrs. Laurel ng pagkain si Elizabeth sa silid nga nito. Madalas nang magkasakit si Elizabeth. Here's your food. Ang baho naman yan. Saad nga at reklamo nga ni Elizabeth. Hindi nagustuhan ni Elizabeth ang pagkain at mas lalo nangang nangamoy ito. Napatakbo nga si Elizabeth sa banyo at naduwal nga sa lababo. Nabigla si Mrs. Laurel at sumunod sa anak. Wala pang kinakain si Elizabeth pero naghihilab na ang sikmura niya. May napansin nga si Mrs. Laurel sa anak. Naging ina siya, kaya alam niya ang sign. Buntis ka? Medyo mariin na nga na saad ni Mrs. Laurel. Sagot naman ni Elizabeth, I don't know. Natigilan si Elizabeth sa tanong na niyon. Para bang tumigil ang mundo niya. At napatitig nga sa ina na parang natatakot. Saad naman ni Mrs. Laurel, may nangyari ba sa inyo ni Hans? Habang wala kami ng papa mo ron sa asyenda? Hindi sumasagot si Elizabeth at napaiyak na nga lamang. Sagot nga ni Mrs. Laurel, sumagot ka, Elizabeth Laurel. May nangyari ba sa inyo? Nanginginig nga sa takot si Elizabeth, hindi niya ito inaasahan. Dahan-dahang napatango nga si Elizabeth na siyang kinatakot nga ni Mrs. Laurel. Diyos ko, anong ginawa mo? Tinapon mo na lang basta ang future mo sa lalaking yun? Pagalit na saad pa nga niya. Hindi ko alam, Mommy. Ipalaglag mo yan. Mas lalong natigilan nga sa Elizabeth. Hindi ko po yun magagawa, Ma. Gawin mo sa akin ang lahat pero hindi ko nga gagawin yung sinasabi niyo. Nibanggitin nga ang word na yun, hindi ko kaya eh. Ito na lamang ang tanging alaala ni Elizabeth kay Hans. Kahit natatakot siya, ang daming tanong sa isipan niya. Kung ganon, umalis ka sa bansang to. Pumunta ka na muna sa London. Hindi ka babalik dito hanggat hindi namin inuutos ng papa mo, maliwanag ba? No. Sagot naman ni Elizabeth. Makinig ka sa akin dahil makakabuti to sa iyo, Elizabeth. Makalipas ang 5 taon, marami nang nagbago. Nakapagpatayo na nga si Elizabeth ng sarili niyang fashion boutique at company sa tulong na nga rin ng mga magulang niya. Walang nakakaalam ng kanyang pribadong buhay. Ang tanging alam lang ng lahat ay may anak nga siya sa pagkadalaga. Saad nga ni Elizabeth, nakahanda na ba ang lahat? Opo, agad na sagot ng sekretarya niya. Habang naghahanda ang lahat sa pag-uumpisa
ng ribbon cutting nga ng bagong butik niya sa syudad na pinangalanan nga niyang Elegant. The Elegant is not just about girls' fashion, dahil pati ang para sa lalaki binuksan nga niya ang oportunidad na makukuha nga siya ng malaking customer. Tanong pa nga niya, "Is it Ethan okay?" "Yes po, nasa hospital po, ipapahatid ko sa bar." "No, I'm just checking on my son, kung okay lang siya." Ang akala nga ni Elizabeth noon ay hindi na nga niya mapapalaki sa tama at maayos ang anak, pero sobra-sobra ang mother instinct na meron siya. Gusto niya hands-on siya sa pagpapalaki ng anak. Nag-hire lang siya ng yaya kung kinakailangan niya talaga ng tulong. Good morning everyone. I know you all excited from the new season collection of The Elegant. What are you waiting for? Welcome to The Elegant Black Parade for winter season. Sigaw ng host. Sa labas nga at isa-isa na ngang rumampa ang mga models ng mga designs ni Elizabeth. Kung dati, siya ang rumarampa ng mga damit, ngayon siya na nga mismo ang nag-design para sa mga rarampa. Everyone was amazed and mesmerized kung paano pinaghandaan nga ni Elizabeth ang lahat hanggang sa matapos ito. Saad nga ng host, "Let's welcome the creator of all of these designs, Miss Elizabeth." Hindi mawala ang pagka-overwhelmed ni Elizabeth at todo nga ngiti. Wala pa rin kupas ang kanyang pagiging model at para na nga ring rumarampa habang kumakaway sa lahat. Todo palakpak. Thank you for attending." Pumasok na nga si Elizabeth sa backstage nang makita nga niyang aligagang lumapit ang sekretarya sa kanya. "What happened to you?" Nagtatakang tanong nga ni Elizabeth. "Sorry po ma'am, pero wag po kayong mag-hysterical ah." "Bakit? Ano bang nangyari? Sabihin mo na." Saad nga ni Elizabeth. "Si Ethan po kasi nawawala." "Ano?" Agad na kumaripas nga ng takbo sa Elizabeth. Palabas ng event center pabalik sa hotel na binok nga niya malapit doon. Kahit naka-heels pa nga ay wala nga siyang pakialam. Todo habol din ang event organizer sa kanya at nag-aalala nga sa nangyari. Ilang minuto lang ay parang si Flash na nakarating sa hotel room si Elizabeth. Nagkakagulo nga ang bodyguard at hotel staffs pagdating niya. Saad nga ng bodyguard, "Ma'am, you need to calm down." Pero nag-hysterical pa rin na saad ni Elizabeth. "Hindi ako kakalma hanggat hindi ninyo nakikita ang anak ko. Nasaan siya? Paano siya nawala?" "We need to explain everything," saad naman ng bodyguard. "Anong klaseng security agency kayo? Bakit nawawala ang anak ko, ha? Sino ang boss nyo? Sino?" Sigaw na nga niya. Isa-isang nilapitan nga ni Elizabeth ang mga lalaki roon na mga naka-black suit. "Ikaw ba?" "No, ma'am." "Is it you?" "Hindi po, ma'am." Ikaw ba ang boss?" Hinatak nga ni Elizabeth paharap sa kanya ang isang lalaking may hawak na tablet. At nang magkaharap nga sila ay parehas na nagtama ang mga mata nila. Dahan-dahang nabitawan ni Elizabeth ang pagkakahawak niya sa kwelyo ng lalaking minsan nga niyang minahal at nagpaluha sa kanya. Unti-unting rumihistro sa isipan niya ang nakaraan niya kasama ito. "Hans?" "Ma'am, pero paano nga ba nagsimula ang love story nila Hans at Elizabeth? Bakit parang lagi silang pinagtatagpo ng tadhana?" Ito nga ang flashback. Dahan-dahang idinilat nga ni Elizabeth ang mga mata niya. Bumungad sa kanya ang misteryoso at angelic face ng isang lalaki pero nangingibabaw ang kakisigan nito. "Are you an angel?" Tila wala sa sariling tanungan ni Elizabeth. Umiling naman si Hans. "No ma'am, I'm your bodyguard." Sakalang nagising si Elizabeth nang mapagtanto nga niyang hindi siya nananaginip. Tinamaan niya ng tingin ng lalaki. "Who are you? What are you doing here?" "I'm your personal bodyguard, ma'am." "Hans, nasa hacienda na po kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ng parents niyo sa loob. Sabi na, hayaan ka na lang dito." "What?" Sakalang napagtanto na nasa hacienda na pala siya. Tinulak nga niya si Hans
at lumabas ng kotse. Tinignan niya ang paligid. Last time na umuwi siya rito ay bata pa nga siya, kaya it feels nostalgic. Maglalakad nga sana si Elizabeth nang kumuntik na nga siyang matapilok. Aray! Be careful, ma'am. Agad na lumapit nga si Hans para alalayan siya. Nairita nga si Elizabeth sa pagiging alerto nga ni Hans. Don't touch me. Tumayo ng tuwid si Elizabeth at nahihiyang dumiretso nga sa loob ng bahay. Wala pa rin nagbago. Napansin niyang parang aalis na naman ang parents niya. Saad nga ni Mrs. Laurel, may pagkain sa loob, kumain ka na. Yung mga gamit mo pinaayos ko na sa personal alalay mo. Saad nga ng kanyang ina. Saan kayo pupunta? Tanong ni Elizabeth. Lumapit ang magulang ni Elizabeth sa kanya at hinawakan nga siya sa pisngi ng ina niya. We need to go. Dito ka lang. Hintayin mo kami na makabalik ng daddy mo. We need to fix the problems. Magkakasama tayo soon. Sa vault ang pera dahil hindi mo pwedeng gamitin ang mga cards mo for now. What? Inis nga na saad ni Elizabeth. Just listen to me, anak. Saad muli ni Mrs. Laurel. Fine. Napairap na nga lamang si Elizabeth. Napabuntong hininga si Mrs. Laurel na ina niya. We love you, Elizabeth. Mag-ingat ka rito. May mga bantay ka rito kaya ligtas ka rito. Hintayin mo kami. Sanay na nga si Elizabeth na umaalis ang parents niya palagi at pumupunta nga sa ibang bansa. Pero this time, iba to. Maaaring hindi na nga makabalik ang parents niya. Parang gustong maiyak ni Elizabeth but crying is for ugly persons. Kaya keep her tears to sustain her pretty face. Yun nga ang nasa isip niya. Malalim ang kinasasangkutan nga ng kanyang pamilya na parehas na fashion designers. Dahil sa gulo ay pati nga ang pangalan nila ay nadamay na. Ito ang gustong ayusin ng kanyang parents na hindi nga siya nadadawit sa gulo. I love you to both. Bumalik kayo agad. Saad na nga lamang ni Elizabeth. Dahil kahit gano'n naman ang kanyang magulang, kahit papaano may mabuting nagawa naman ito sa kanyang buhay at sila pa rin ang magulang niya. Yes, of course. Binigyan ng halik nga sa Elizabeth ng kanyang ina sa noon sa nga ito tuluyang na maalam na nga sa kanya. Huwag kang aalis dito na hindi kami bumabalik, okay? Paalala nga ng ina niya sa kanya. I won't go anywhere, I promise. Saad naman ni Elizabeth. After that, tanging Caesar salad na nga lamang ang kinain ni Elizabeth dahil she wants to maintain her diet habang nasa bakasyon siya. Hindi rin siya sigurado kung kailan. Nagmukmok na nga lamang si Elizabeth sa loob ng silid niya nang wala pang isang oras na bored na nga siya. Kumuha nga siya ng pera sa vault na nilagay nga sa bag niya. Bumaba siya ng sala at nakita nga niyang may pintuan nga ang bodyguard niya. I need to go, saad nga ni Elizabeth. Napasulyap nga si Hans sa kanya. Hindi naintindihan nga ni Elizabeth ang nararamdaman niya but he hates Hans for the first time na mag-meet sila. Hindi po kayo pwedeng umalis, ma'am. Strikto nga, nasaad ni Hans. Napakunot noo nga sa Elizabeth. What? But why? Anong gagawin ko sa mansyon? Papangit ako rito, I need to buy my things. Kompleto po ang gamit at pagkain dito. Hindi na po ninyo kailangan pang lumabas dahil yun ang bilin sa akin ng parents mo. Saad nga ni Hans. Sino ba ang susundin mo, ha? Personal bodyguard kita. Dapat ako ang sundin mo. Magulang mo ang boss ko at nagpapasahod sa akin, ma'am. Kaya sila pa rin ang susundin ko. Parang batang umusok nga ang ilong ni Elizabeth nang dahil sa inis, with Hans' inexpressive face. I hate you. Saka nag-walk out na nga ang dalaga at diretso na nga sa kanyang silid. Dumating ang gabi at hindi pa rin lumalabas si Elizabeth lalo na't ayaw nga niyang makita si Hans. Pakaramdam niya mabubulok nga siya sa mansyon kasama ang nakakainis na bodyguard ni si Hans. May kumatok nga sa pinto niya pero hindi sumagot sa Elizabeth. Saad nga ni Hans, Ma'am, nandito lang po sa labas ang pagkain ninyo. Pakikuha na lang po kung ayaw ninyong lumabas ang silid nyo. Saad nga nito, bahala ka dyan. Pagsusungit naman ni Elizabeth. Walang imik nga si Elizabeth. Sa kama niya katabi nga ang Birkin bags niya. Pero nang makaramdam nga siya ng gutom, hindi na nga rin kaya ng pride niya.
Bumangon na nga si Elizabeth sa kama at sinilip nga ang pagkain sa lapag. Maingat nga niya itong kinuha at nilagay sa lamesa. Habang kumakain, may narealize nga si Elizabeth. Hindi ako pwedeng mabulok sa mansyon na to. Elizabeth planned something para makalabas nga siya ng mansyon. Halos magdidilim na nga rin. Agad nga siyang nag-asikaso at nagbihis ng fancy dress. Alam niya na may bar malapit nga kaya roon siya nga pupunta. Pagkatapos mag-asikaso napansin nga niyang tahimik ang buong mansyon. Walang katao-tao. Sad nga ni Elizabeth. "Hello people!" Ngunit walang sumasagot. Yes, mabilis na lumabas nga si Elizabeth ng mansyon. Pero hindi nga siya dumaan sa gate. Sa likod ng mansyon nga siya katabi ng kakahuyan. Halos mag-iisang oras na nga siyang palakad-lakad at napansin nga niya na kanina pa nga siya naglalakad. My God, saan na ba ang daan dito? I wanna go home. Parang batang nagmamaktol nga na napansin nga ni Elizabeth na mas lalong dumidilim nga. Hello, help! Nakarinig nga si Elizabeth na para bang gumagalaw sa damuhan. Napamura nga siya. Help! May monster! Sigaw pa nga niya. Napatakbo sa Elizabeth palayo sa damuhan. Nang tumikit nga ang sapatos niya sa putikan. Oh no! Nagdadalawang isip pa nga si Elizabeth. Dahil latest Dior shoes nga niya yun, pero mas inisip nga niya ang kaligtasan niya. Kaya muli siyang tumakbo ng tumakbo. Natapilok pa nga si Elizabeth sa malaking ugat sa puno para matumba nga siya. Aray! Daing nga niya. Hindi maigalaw ni Elizabeth ang kanang paa niya dahil sa maling pagkakatapilok. Somebody help me! Sigaw nga niya. Ang akala ni Elizabeth ay wala nang darating na tutulong. Pero nang may ilaw nga siyang makita papalapit sa kanya, napatakip nga siya sa mukha gamit ang kamay niya dahil sa nakakasilaw na liwanag. Sinabi ko na po sa inyo na wag po kayong alis ng mansyon, di ba? Bahagya nga na nagulat si Elizabeth nang makita nga si Hans at saka napaiyak. Please help me. It's so eerie here. I really need to go home. Hindi na nga nagsalita si Hans at binuhat na nga lamang niya si Elizabeth na para bang bagong kasal. She was impressed na ang bango ni Hans. Hindi niya mapigilang amoy-amoyin nga ang binata. Nakahawak lang si Elizabeth sa leeg ni Hans para hindi nga siya malaglag. Be careful, saad pa nga ni Elizabeth. Yes po ma'am, wag po kayong maingay kasi. Ang daldal niyo eh. Saad naman ni Hans sa seryosong boses. Nang makabalik na nga sila, ay inupo na nga muna si Elizabeth sa sofa. Masakit yung feet ko. Natapilok ako but don't laugh because I'm tanga. Ito po ba? Ginalaw nga ni Hans. Aray, dahan-dahan naman. Kailangan po nating lagyan ng benda muna para may ipahinga rin siya. Is it malala? Umiling si Hans. Hindi naman po. Kaunting hilot lang ito. Magiging okay din. Elizabeth knows that she can easily get attached, lalo na pag mabait sa kanya at palagi niyang kasama. Pero tila hindi niya matatanggap na magkakagusto siya sa isang personal guard. Kahit pa sinungitan niya ito ay mabait pa rin si Hans sa kanya. Pinapanood lang ni Elizabeth. Si Hans nahilutin nga ang paa niya hanggang sa lagyan ng benda. Okay na po to. Kailangan na po ninyong magpahinga. Salamat. Saad nga ni Elizabeth. Nung sumunod na araw mas lalong naramdaman nga ni Elizabeth ang sakit ng pilay niya sa biglaang pagtakas para lang makalabas ng mansyon. Nahirapan nga siya kaya kahit pagbaba, hindi nga niya magawa. To the rescue naman si Hans at tila alam na nga ang gagawin. You're here. Almusal po ninyo. Inakyat ko na po para hindi na kayo bumaba. Salamat. Hanggang kailan pa nakabalot ang feet ko sa thing na to? Hanggang sa maging okay na po ang paa niyo, ma'am. Wag din po kayo kasi masyadong lakad ng lakad o galaw ng galaw. Mag-steady lang po kayo sa isang pwesto. At kung pwede po, wag din kayong masyadong madaldal. Saad pa nga ni Hans. Makalipas ang linggo, gumaling na nga rin sa wakas ang pilay ni Elizabeth. Wala pa nga rin gaanong koneksyon ng dalawang mag-amo, maliban kung may kailangan nga sa Elizabeth kay Hans, pero mas madalas nga na wala.
Pero kahit na ganun ramdam ni Elizabeth ang pagiging caring sa kanya ni Hans, kahit masungit nga ito. Nagising na nga lamang si Elizabeth dahil mababaw nga ang kanyang pagkakatulog sa ingin na narinig. Hans! Dahan-dahan lumabas si Elizabeth at bigla na nga lamang nag-brown out ang buong kabahayan. OMG! Hans, where are you? Biglang tumahimik ang buong lugar. Kumaka pa nga si Elizabeth sa paligid niya na may humatak nga sa kanya. Napasigaw nga siya. Pasensya na ma'am, may magnanakaw sa baba. Huwag ka maingay. Takip-takip nga sa bibig ni Elizabeth ang kamay ni Hans. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang marinig nga ang salitang magnanakaw. Bumitaw si Hans kay Elizabeth. Saan ka pupunta? Iiwan mo ko here? Kailangan ko muna nga sikasuhin yun, ma'am. Babalikan kita. Huwag kang magalala. No. Paano kung madeds ka dahil sa kanila? Ano na lang gagawin ko? Napakunot noo nga si Hans sa kaartehan ng amo. Napakamot ulo pa nga siya. Basta dito ka lang. Agad na tumakbo nga si Hans paalis sa pinagtataguan nila. Takot na takot nga si Elizabeth hanggang sa marinig nga niya ang ingay mula sa baba. At biglang bumalik nga ang liwanag sa buong mansyon. Agad siyang umalis sa pinagtataguan at sinundan nga si Hans. Nagulat si Elizabeth how graceful makipaglaban sa nag-iisang lalaking nakapasok nga rin sa mansyon. May time na natatamaan nga si Hans sa pakikipaglaban pero agad din na napatumba nga ni Hans sa magnanakaw. May mga galos si Hans at nakakuha rin ng mga sugat sa mukha. Agad silang nagpatawag ng tanod at pulis just to investigate sa nangyari pagkatapos noon ay agad nilapitan nga ni Elizabeth si Hans. We need to clean your cot. Saad pa nga nito. Wag na po ma'am. Ako na pong bahala. Malayo sa bituka. No, ako na. Diyan ka lang. Saad naman ni Elizabeth. Agad na kinuha nga ni Elizabeth ang first aid kit sa silid niya at saka binalikan nga si Hans. Kaya humarap nga siya sa harapan nito. Nakatitig lang si Hans kay Elizabeth habang nililinis ang sugat niya sa mukha. Doon niya napagtanto na mabait din si Elizabeth. Doon niya natitiga ng maayos kung gaano kaganda si Elizabeth. Masakit ba? Sorry. I don't know why na may magnanakaw dito. Naku, wala pa namang CCTV. Okay lang po ma'am. Maraming salamat po. Saad na nga lamang ni Hans dahil tila natulala nga siya sa angking ganda ni Elizabeth. Maarte man, pero at least totoo at mapagmahal. Nang patapos na nga si Elizabeth ay napatitig na nga rin siya sa mga mata ni Hans. Nakakalunod at bigla na nga lamang kumalabog ang kanyang dibdib. Hindi ako maaaring magkagusto sa kanya. Sabay iwas nga ni Elizabeth sa mga titig ni Hans. Saad nga ni Elizabeth, bakit mo ba naisipan kasing maging personal bodyguard ko? I have no choice. And I don't have any idea, ma'am. Sabi nila you are spoiled brat but you're kind too. They don't know you at all pag hindi ka nila kinilala. So you find me kind and caring? Tanong nga ni Elizabeth. Yes, ma'am. That's true. Saad naman ni Elizabeth na talaga namang confident pa rin sa sarili. Matulog na nga po kayo, ma'am. Sige na, good night. Saad naman ni Elizabeth na nangingiti pa nga. Ako na pong bahala na magbantay para ligtas po kayo. Maraming salamat, Hans. Sabay hawak nga ni Elizabeth sa kamay ng kanyang personal bodyguard. Kaya naman, tila nakaramdam nga si Hans ng bulta-bultahing kuryente sa katawan. Trabaho ko po yun. Saad na nga lamang niya. Tila ba kinain nga ni Elizabeth ang kanyang pinangako sa sarili? Dahil halos silang buwan na nga kasama ni Hans, ay tuluyan na ngang nahulog ang loob niya. Alam niyang walang makakatanggi sa kanya. Sa hardin habang naglalaro nga ng tubig, napandilig nga si Elizabeth at Hans ay hindi maiwasang mapatitig na naman ni Elizabeth. Bakit po? Natigilan nga rin si Hans. Pero saad nga ni Elizabeth ng diretsahan, gusto kita, Hans. Hindi, mahal na ata kita. Nagulat nga si Hans at hindi yun inaasahan na magkakagusto nga sa kanya si Elizabeth. Sorry ma'am, pero wala po akong gusto sa inyo. Diretsahang saad naman ni Hans.
That's the first time na nag-confess nga sa Elizabeth at ito rin ang unang rejection niya. Napakunot na tuloy siya. What? You don't like me? Are you serious? Saad nga nito. Hindi naman po sa ganun. Sabi nga ni Hans. I hate you. Sabay walk out nga ni Elizabeth na naiiyak nga at nahihiya. Bakit nga ba ako nagkagusto sa'yo? Hindi naman tayo bagay, nakakadiri. Bumalik nga sa Elizabeth sa silid niya. Dahil nga sa hiya at first time na na-reject, na natanggap nga niya kay Hans ay hindi nga niya kinaya. Kaya nag-iiyak nga siya maghapon hanggang sa mawala nga ang kanyang nararamdaman na sakit. Yun nga ang nangyari pero hindi rin nila napigilan at nagkaaminan nga sila. Hanggang nga sa kinuha nga siya ni Mrs. Laurel at pinaghiwalay silang dalawa. Yun nga ang nangyari sa nakaraan. End of flashback. Samantala sa kasalukuyan naman, Ma'am, are you okay? Seryoso at nag-aalalang tanong naman ni Hans. Doon lang natauhan si Elizabeth at nakahawak na nga sa kanya si Hans na nag-aalala nga rin sa kanya. Don't touch me. Mataray na hila naman ni Elizabeth sa kamay niya. You better find my son or else kakasuhan ko kayong lahat, lalo na ang boss mo sa pagiging pabaya ninyo. You need to calm down. Saad nga ni Hans. Hindi ako kakalma hanggat wala ang anak ko. Naiintindihan mo ba yon? Hindi na nga lamang nagsalita si Hans at niyaya na nga niya ang mga kasama niyang kapwa-bodyguard. May pag-aalalang nararamdaman nga si Elizabeth na anong mararamdaman o magiging reaksyon ni Hans kung sakaling makita ang 5 taong anak nila. Samantala si Hans bahagyang nagulat nang makita ang mukha ng batang hinahanap nila sa screen ng tablet na hawak nga kanina. Napapaisip pa nga siya kung litrato ba niya yun o nung bata na hinahanap nga niya na anak ni Elizabeth. Hindi niya gaanong nakausap ang dating minamahal dahil na nga rin, nag-aalala nga siya. All the memories they had ay naalala nga niya pero hindi yun ang dapat nga niyang asikasuhin. Palibot at nakakalat nga ang bodyguard sa agency na hawak niya. Hindi siya isang bodyguard katulad dati. Isa na nga siyang co-owner ng agency. Pinangako niya sa sarili niyang pagkatapos nga niya ayusin ang sarili ay babalikan nga niya si Elizabeth. Pero paano ngayong nalaman nga niyang may anak na to? Samantala, eat mo na yan! Napalingon nga si Hans. Sa batang kausap nga ang mga kuting na pinapakain sa hawak na tinapay. Agad nga siyang lumapit nang makita ang bata na pamilyar sa kanya. Natutuwa siya kung paano nga ito magsalita. Bumaba rin si Hans at naupo na nga sa tabi ng bata kahit pa alam niyang madudumihan ng slacks na suot niya. Saad nga ni Ethan na nakakunot ang noon na tila nagtataka. Sino ka po, mister? Gusto sanang magsalita nga ni Hans pero nang makita nga niya, nang malapitan si Ethan, may kung ano nga siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag pero ang gaan ng loob niya sa bata. Hi, ikaw ba si Ethan? Tanong nga ni Hans. Yes, I am Ethan Laurel. Mama ko si Elizabeth Laurel. Anong ginagawa mo rito? Masuyong tanong naman ni Hans para hindi nga matakot ang bata sa kanya. Pagkwento na nga Ethan. I saw on the TV na dapat mabait ka sa animals at bigyan sila ng foods kasi nagugutom din sila. That's why lumabas ako ng hotel and then nakita ko sila. Ang cute nila kaya pinakain ko sila. Napangiti nga si Hans at hinaplos nga ang pisngi ng cute na bata. Yes, just like you. Alam mo ba na, ang cute-cute mo, pero hinahanap ka na ng mama mo. Oh no, hindi pwedeng mag-alala si mommy. Umiiyak si mommy pag nag-aalala siya eh. Cute nga na saad ni Ethan na tila nag-aalala nga rin. Pwede na ba tayong bumalik sa hotel mo kung ganun? Para hindi na mag-alala si mommy mo? Tanong nga ni Hans. Sige po, pero how about the kittens? Cute na tanong nga ni Ethan. Ngumiti si Hans at hinaplos nga ang buhok ng bata. I'm sure hinahanap na rin sila ng mommy nila kasi nag-aalala na rin. Hey kittens, uwi na kayo para hindi mag-alala ang mommy ninyo. Saad nga ni Ethan
na tila ba kinakausap ang taawang kittens. Let's go? Saad nga ni Hans bago nga. Inalalayan nga ang bata. Kinarga na nga lamang ni Hans ang bata at kumakaway naman ito sa mga kuting na naiwan nila. Sa kabilang banda hindi pa nga rin nawawala ang kaba ni Elizabeth dahil na nga rin wala pa balitang nakukuha sa mga bodyguard. Iniisip niya rin kung sino ang kumuha sa agency ni Hans para sa security. Hindi siya makapaniwala na muling makikita si Hans sa araw na yun. Saad nga ng sekretarya niya, "Ma'am, nakuha na raw po ang bata." "Talaga? Asan siya?" tanong nga ni Elizabeth. Pasulyap-sulyap nga sa Elizabeth sa anak na pumasok sa loob ng hotel room. Agad nga na yung niyakap ang anak niya nang makalapit nga ito sa kanya. "Sorry, Mommy. Sabi nila hinahanap mo raw po ako at nag-alala po kayo." Naiiyak nga si Elizabeth dahil gumaan nga ang pakiramdam niya. Mundo niya ang anak niya, kaya baka kung anong mangyari sa kanya kapag may nangyaring masama dito. "Huwag mo nang uulitin yun ha," saad nga ni Elizabeth sa kanyang anak. "Hindi na po, Mommy. Sorry po ulit." Habang yakap nga ang anak, napasulyap nga si Elizabeth kay Hans na nakatitig nga sa kanila. Nang makabuluhan, nagtama ang kanilang mga mata. "Salamat," bulong nga na Elizabeth kay Hans. Tumango lang si Hans kay Elizabeth nang maintindihan nga niya ang sinabi nito. Kinabukasan agad ngang pumasok si Elizabeth sa kanyang opisina just to settle sa issue na nangyari sa pagkawala nga ng kanyang anak sa mismong event ng launching ng new set of collection. Pagkapasok niya nakahanda na nga ang mga papel at kailangan na nga siya sa trabaho. Napatras nga si Elizabeth nang makitang tumayo mula sa pagkakaupo si Hans. "Anong ginagawa mo?" "Kanina pa ako naghihintay dito, Miss Laurel. Pinapasok na ako ng sekretary mo. I just want to talk kung anong ipapaliwanag mo sa media pagkatapos ng gulo kagabi because the name of our company is also at stake." Napakunot no si Elizabeth. "So, kasalanan ko ba na nagkamali ang trabaho niyo?" Humingi nga ng tawad ang mga bodyguards. "We just want your explanation na ilalabas sa media para naman malinis ang pangalan namin." "Yan ba ang utos sa'yo ng boss mo? Pinapunta ka rito para lang dyan?" saad nga ni Elizabeth kay Hans. Elizabeth doesn't know na mismong co-owner na nga ang kausap niya, ang kanyang ex na si Hans. "Okay, fine. Magbibigay ako ng statement na ipalalabas ko, okay na ba?" tanong nga ni Elizabeth. Ayaw naman ni Elizabeth na masira nga ang koneksyon niya kay Hans lalo na't may hiling ang anak niya na kailangan nga niyang pagbigyan. "That's good. Salamat, ma'am," saad na nga lamang ni Hans. "Before you go, can I ask you something? San ba ako pwedeng makipag-usap about to hire you para maging personal bodyguard ng anak ko? My son wants you to be his personal bodyguard lalo na pag wala ko." Bahagyang nagulat si Hans sa biglaan na pagkakataon. "I can tell them about that. Actually, I can decide if I want." "So, kailan mo balak?" "Anytime, ma'am," saad na nga lamang ni Hans. Isang katahimikan, kaya muling nagsalita si Hans. "Kamusta ka na?" Out of the blue na tanong nga niya. "Look, Hans, hindi ko kailangan ng kumustahan session with you. Magiging amo mo ko para sa anak ko, at yun lang yun. Irespeto mo na lang na ayoko lang makipag-usap sa'yo sa kahit na anong bagay. Sana wala kang babanggitin na kahit na ano sa nakaraan natin sa anak ko, okay?" Tumango-tango na nga lamang si Hans. Sa totoo lang excited nga si Hans nang makita nga muli si Elizabeth pero sa tingin niya, hindi ganon ang dalaga sa kanya. Maraming pa nga siyang gustong itanong sana kay Elizabeth pero hindi na nga lamang niya ginawa. Kailangan niyang maghintay at humanap ng tamang tiyempo. "Ipapabigay ko na lang sa sekretary ko para alam mo kung saan ka didiretso para sa new job mo sa anak ko para makapag-umpisa ka na rin." Nang makaalis nga si Hans kahit naabala nga si Elizabeth hindi mawala sa kanyang isipan si Hans sa maghapon na yun. Hindi na nga rin niya mapilit ni Elizabeth na mag-drawing ng bagong design kaya sinara na nga lamang niyang sketchpad.
I want to go home. Just to see my son. Wika nga ni Elizabeth para kumalma na nga ang loob niya. Also to see Hans na magiging in-house at personal bodyguard nga ng anak niya. Binigay lang naman ni Elizabeth ang gusto ng anak, lalo na't malapit na nga itong mag-birthday. Gusto lang naman niyang ibigay ang lahat sa anak pero wala pa nga siyang balak sabihin sa anak na ito nga ang totoong anak niya. For her, masaya nga siya na never pang nagtanong ang anak niya kung sino ang tatay nito. Maghapon ring naging abala nga si Elizabeth sa trabaho niya pero hindi mawala sa isipan niya kung ano ang ginagawa ng mag-ama. Maraming umiikot na bagay nga na senaryo sa kanyang isipan. Pagkatapos ng trabaho niya ay agad nga siyang umuwi ng bahay. Nagulat nga siya pagdating sa sala kung anong ginagawa ng anak niyang si Ethan kay Hans na ginagawang taya sa habulan nila. Unti-unting sumilay ang ngiti ni Elizabeth, ngunit agad din naman niyang binawi. Mom! Tumakbo nga si Ethan kay Elizabeth saka naman kinarga ng ina ang kanyang anak. How's your day, baby? It's fun here, hindi po siya boring because Mr. Hans is here naman po eh. That's good to hear. Lumapit nga si Elizabeth kay Hans. Nakarga nga ang bata. Hindi mawala ang tingin ni Hans sa mag-ina. Kumain ka na ba? No pa po. Hindi pa po, ma'am. Kumain ka na muna bago ka magpahinga. Saad naman ni Elizabeth. On duty po ako magdamag dahil wala po yung kapalitan ko eh. Dumating nga ang oras ng pahinga at hindi nakatulog nga si Elizabeth dahil ginugulo nga ng isip niya si Hans na ngayong nasa malapit na nga sa kanya. Sa kanila nga ng kanilang anak. Lumabas nga siya ng silid ng masiguradong tulog na nga ang anak at saka siya lumabas. Nakakaramdam nga siya ng gutom dahil gising pa nga rin siya kaya lumabas na nga muna siya para bumaba ng kusina. Ay Diyos ko! Tinakot mo ko. Napahawak nga sa dibdib si Elizabeth nang maaninag na ang anino ni Hans. Naakala niya ay may multo sa pamamahay niya. Ano bang ginagawa mo rito? Napatayo si Hans at tinago ang tinapay na kinakain. I saw that. Sorry, nagutom kasi ako sa pagbabantay. Sabi ng katulong pwede raw akong kumuha ng pagkain. Pag nagutom ako, pasensya na ulit ma'am. Nakaramdam ng awa si Elizabeth. Nagugutom din ako. Saad na nga lamang niya. Hindi ka ba makatulog? Tanong naman ni Hans. Oo, hindi. O sige. Magluluto lang ako ah. Pumunta na nga sa counter si Elizabeth at naupo naman si Hans sa harap ng counter habang pinagmamasdan si Elizabeth na maghanda. Okay lang ba sa'yo kahit ano? Yeah, sure. Hindi naman ako mapili. Kilala mo naman ako. Napangindi nga siya ng bahagya. Sige. Naging abala nga si Elizabeth sa pagluluto ng simpleng spicy ramen noodles para sa kanila. Hindi napapansin ni Elizabeth na nakatitig lang sa kanya si Hans sa mga ginagawa niya. Ouch! Napaso nga si Elizabeth kaya agad na naging alerto si Hans. Okay ka lang ba? Hinipan nga ni Hans ang napasong daliri nga ng kamay ni Elizabeth. It's fine. Paso lang yan. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ni Elizabeth. May naramdaman nga siyang pamilyar na kuryente sa mga hawak ni Hans sa kanya. She misses that touch so much. Nagkatitigan nga sila, kaya agad nga niyang binawi ang kamay niya, kaya nakita nga niyang namula ang pisngi ni Hans at nahiya. Tanong nga ni Hans, paano hindi ako mag-aalala sa'yo? You're so clumsy. Nalulunod na nga si Elizabeth sa mga titig ni Hans. Unti na nga lamang maglalapat na nga ang mga labi nila. Kaya agad na umiwas nga si Elizabeth. Maraming salamat, kumain ka na. Tahimik lang sila na nag-enjoy sa ramen nila. Nang basagin nga ni Hans ang katahimikan. Kamusta na? Solo mong pinapalaki ang anak mo? Iniwan ka ba ng ama niya? Tanong nga ni Hans. Napasulyap si Elizabeth kay Hans. Hindi alam ang sasabihin. It's my personal life, Hans. You don't need to know. Mataray na saad nga ni Elizabeth. Sinong tatay niya? Diretsahan na ang tanong ni Hans. Biglang nakaramdam ng kaba si Elizabeth. Bakit bang kulit mo? For the record, you are just the bodyguard of my son, not some showbiz host. Why do you need to know? Mataray na saad pa nga ni Elizabeth. I'm sorry. I didn't mean to offend you.
You ruined my night with my ramen. Good night, Hans. Mataray pa rin na saad ni Elizabeth. Nag-walkout na nga lamang ito. Nakaramdam ng inis si Hans pero biglang bumalik sa Elizabeth. Siya nga pala, pakihugasan na lang yung mga platong natira. Kinaumagahan ay maagang nagising si Elizabeth just to prepare sa pupuntahan nga nila ni Ethan na event. Nakasuot na nga siya ng black elegant dress. Pagbaba nga sa sala at natigilan si Hans nang makita siya. Ready na ba si Ethan? Confident nga na tanong ni Elizabeth. You look ready, miss. Saad naman ni Hans. Ha? Sabi ko kung ready na ba si Ethan, yung anak ko. Yes, he's ready. Where do we go now? Saad nga ni Hans. Nagkamali nga si Hans kanina sa kanyang sagot dahil natigilan nga siya at napatitig sa angking ganda nga ni Elizabeth. Sa birthday party ng classmate niya. Saad nga ni Elizabeth. Mommy! Hinaplos nga ni Elizabeth ang mukha ni Ethan. Let's go, baby. Baka malate ka. Nang makasakay nga sila sa sakyan, hindi pa rin mawala ang pasimpleng sulyap ni Hans kay Elizabeth. Na agad namang napansin ni Elizabeth, kaya nakaramdam nga siya ng hiya. Is there something wrong? Wala naman po, saad nga ni Hans. Sabat naman ang pilyong si Ethan. He found you beautiful, Mom. Namula ang pisngi ni Elizabeth at nagkatitigan pa nga sila ni Hans na nahiya na nga rin sa biglang sinabi ni Ethan. Am I right? Yes, your mom is beautiful. Natatawang saad nga ni Hans. Humagikik nga si Ethan. I told you, Mom. Stop na that, baby. Saway nga ni Elizabeth sa anak sa hiya. Hindi naman nagtagal ay nakarating naman sila sa birthday party ng classmate ni Ethan sa kinder. Marami na nga ring bisita at marami ring bumate sa pagdating nila Elizabeth. Marami ring nakapansin kung gaano kakisig si Hans. Kung hindi bodyguard si Hans, mapagkakamalan nga silang power couple and family sa party. Huwag kang masyadong lalayo. Paalala nga ni Elizabeth. Yes, Mommy. Laro lang po kami nila Kenneth doon. May pool sa gitna ng garden party at bahagyang maingay nang makatanggap nga si Elizabeth ng tawag mula sa kumpanya. Wait for me, I need to answer this call. Pakibantayan muna sandali si Ethan. Yes, ma'am. Katatapos lang ng call, nang pabalik na nga si Elizabeth sa mga kasama niya, nang mapansin nga niyang malapit na nga si Ethan sa gilid ng pool. Pero tuluyang natulak ng kaibigan ni Ethan sa pool ang bata. Ethan! Sigaw nga ni Elizabeth. Nabigla rin si Hans kaya agad nga siyang tumakbo kay Ethan. Nalingat nga lang siya sandali para uminom ng tubig at naunang nakarating nga si Hans at lumusong sa tubig. Oh my God! Saad naman ni Mrs. Castro, I'm sorry Miss Laurel, hindi naman sinasadya ng anak ko. Hindi pinansin ni Elizabeth ang mga tao sa paligid niya nang mayahon nga ni Hans si Ethan sa tubig. Wala na nga itong malay kaya agad nga na binigyan ng CPR ang batang lalaki. Help me, son! Do something! Call an ambulance, please! Hysterical na nga ni Elizabeth. Papunta na sila rito, Miss Laurel. I'm really sorry talaga. Saad naman ni Mrs. Castro. Sagot naman ni Hans. He's fine now. Wala lang siyang malay kaya mas magandang dalhin pa rin siya sa ospital. Basang-basa na nga rin si Hans pero naisuka na nga ni Ethan ang tubig. Kaya agad nga niyakap nga ni Elizabeth ang anak para mawala ngang lamig nito. Naiiyak nga siya sa galit at takot para sa anak. Naawa naman si Hans kay Elizabeth at para kay Ethan. Nang dumating nga ang ambulance, ay hinatid naman sila sa ospital. Agad na tinignan nga si Ethan ng doktor at nilagay nga sa private room para mas lalong mabantayan. Saad naman ng doktor, okay na po siya. Wala naman pong tubig na nakapasok sa lungs o naiwan at need lang niyang magpahinga bago siya umuwi. Maraming salamat po, Dok. Saad nga ni Elizabeth. Maiwan ko po muna kayo. Tinignan nga ni Elizabeth si Ethan at saka hinawakan ng kamay. Pasensya na. Natuyuan na nga rin si Hans kaya wala na nga rin siyang pakialam. Hindi ko siya nabantayan ng maayos. Nag-aalala lang ako sa kanya. Pero maraming salamat, Hans, ha. Kung wala ka dun, hindi ko na rin alam ang gagawin ko eh. That's my job, Mom. Nagkatitigan sandali sina Hans at Elizabeth.
Magpahinga na po kayo, saad nga ni Hans. Ikaw, umuwi ka na muna at magbihis. Natuyuan ka na, okay lang kami rito, sige na. Hindi na nakipagtalo pa si Hans dahil alam nga niyang pagod si Elizabeth. Ayaw man niyang iwan ng mag-ina pero umuwi na nga muna siya sandali. Pagbalik nga ni Hans sa ospital ay tulog na nga si Elizabeth sa tabi ni Ethan. Agad siyang lumapit para ikumot nga kay Elizabeth. Ang dala niyang extra blanket ng maayos para hindi nga ito magising. You look tired, bulong nga ni Hans habang kinakausap si Elizabeth na para bang gising. I miss you. I still miss you. Hindi nga alam ni Hans na after all these years, may nararamdaman pa rin siya sa babaeng minsan nagpatibok ng puso niya. Kung pinaglaban kita dati, baka siguro, ako ang ama ng anak mo. Ngayong nandito ka na, malapit sa akin I won't leave you anymore. Tinitigan lang ni Hans si Elizabeth at binantayan nga ang mag-ina. He will never get tired para sa dalawa para kay Elizabeth. Nang makarecover naman si Ethan ay pinayagan na nga rin silang makauwi, kaya nakabalik na nga rin sa trabaho si Elizabeth. Bago iwan ni Elizabeth si Ethan kay Hans, ay nag-iwan nga siya ng bilin dito. Siya nga pala Mr. Hans. Gusto ko lang ipaalala, nasasama ka sa akin mamayang gabi. We have campaign hanggang bukas at Forest ang team. I need bodyguard there kaya pakiready na lang ang mga gamit mo. Hintayin na lang kita sa office para sabay tayong umalis. Kung pwedeng pakidala na nga rin ng kotse para ikaw na rin ang mag-drive for us going there. Yes, ma'am. Hans seems like serious from the outside pero tuwang-tuwa nga siya inside. See you later. Pakabantayan na lang muna ng anak ko. Bilin nga ni Elizabeth. After a long day natapos na nga rin ang pag-aasikaso ni Elizabeth at nauna na nga ang buong production team sa venue. Pagbaba nga niya ng lobby ay naroon na nga si Hans na naghihintay. Let's go, ma'am. Saad nga nito. Pansin ni Elizabeth habang tumatagal, parang mas lalong nagiging hot si Hans sa paningin niya kahit pa naka-black suit lang ito at ang lakas nga ng dating. Sure. Pinagbuksan nga ni Hans sa Elizabeth at saka naman nagmaneho si Hans. Ito yung address. Tingin ko malayo kaya medyo baka gabi na rin tayo makarating doon. It's for the photo shoot ng bagong collection. Ilalabas this quarter season. Kaya hinahabol kasi dahil next month, maraming mangyayari kaya baka ditikit ka na muna sa akin dahil I need you there. Para bang natuwa nga si Hans sa narinig niya, tinatago ang ngiti. Copy that, mom. Should we drive through first para naman may food tayo habang nagbibiyahe? Baka magutom tayo. San po ba? Kahit dyan na lang sa coffee shop. Sabay turong nga ni Elizabeth sa isang coffee shop sa gilid ng kalsada. Nang makapag-order nga sila ay agad nga silang bumalik sa biyahe. Nauna na ngang kumain si Elizabeth nang iabot nga niya ang kamay na hawak ang sandwich sa bibig ni Hans na ikinagulat pa nga nito. Sige na, kumain ka na. Umorder ako para sa atin. Ako nang magsusubo sa'yo habang nagdadrive ka. Busog pa po ako. Nahihiyang saad na nga lamang ni Hans. Sige na. Okay. Pautal-utal pa nga na saad nito dahil nahihiya nga siya. Pakiramdam nga ni Hans, natatanggal nga ang angas niya pagdating kay Elizabeth, pero pinagbigyan nga niya ito dahil ayaw naman niyang mainis sa kanya si Elizabeth. Is it good? Tumango si Hans. Ito rin, inumin mo. Masarap ang ice caramel cream nila. Gusto mo pa rin pala yung mga sweets. Saad nga ni Hans. Natigilan si Elizabeth sa sinabi ni Hans. Dahil naalala pa nga rin ito ang mga gusto ni Elizabeth. Nothing's wrong about that. Tumahimik na nga lamang si Elizabeth sa buong biyahe at kabuntik na nga siyang nakatulog nang makarating nga rin sila sa venue. Pagkababa pa nga lamang ni Elizabeth, ay agad na nga siyang nilapitan ng isa sa mga team niya. Ma'am, pasensya na po pero may problema tayo. What happened? May kulang po sa mga models eh. Kulang tayo ng isang lalaki. Kinakabahang saad ng crew. We need to do something. Aligaga na rin na saad ni Elizabeth. Baka po pwede siya. Sabay turo nga ng crew. So walang iba kundi si Hans. Napatingin nga si Elizabeth kay Hans. Nagulat naman si Hans. Yes, pwede siya. Hans, I need your help please.
Hindi namin pwedeng i-cancel ang photoshoot na to eh. I don't know about modeling. And posing, ma'am. Sad pa nga nito. Please? Pero hindi naman makahindi si Hans kay Elizabeth. Lalo na titig nga ito at nangungusap nga ang mga mata. I think so, ma'am. But for once. Yes, of course. Ngayong araw lang I promise and I thank you in advance. Naging abala nga ang lahat. Lalo na si Elizabeth. Just to help Hans pero hindi naman siya nahirapan. She was amazed how hot he was. Para bang nagsisisi na nga siya na pinilit nga si Hans na tumulong dahil may mga ibang babae nga itong kasama. At hindi maiwasan nga ni Elizabeth na makaramdam ng selos habang nag-uumpisa nga ang photoshoot. Saad nga ni Elizabeth, pwede bang solo si Hans? Masyadong na-overpowered kasi, hindi na naging bagay. Ang daming request na Elizabeth just to see na solo lang si Hans sa lahat nang kuha hanggang sa matapos. No, huwag tanggalin ng top, pangit tignan. Hayaan na lang ninyo ang buhok nyo. Hawak kayo ng hawak sa kanya, masisira lang yung ayos. Nakikinig lang si Hans, kahit na nahihirapan siya. Dahil bago yun sa kanya, inassist naman siya ni Elizabeth kung ano ang posing na bagay. Don't smile, just fierce look. Ang gwapo niya, no? Sabi nga ng crew na nasa likuran. Ang daming kinikilig nga kay Hans, kahit na anong emosyon ang ipakita nito, kaya mas lalong nainis si Elizabeth. Hoy, pwede bang tumahimik kayo? Matari na nga itong Saad. Nanahimik naman ang mga crew na babae tilang model na kasama. Stop na muna at magpahinga. May food sa quarters, kumain na muna ang lahat. Ma'am, what? Pansin kasi ni Hans na parang bad mood si Elizabeth. Magpapahinga ka na ba? Masuyong tanong nga ni Hans. No, I need to go somewhere. May shoot pa mamayang madaling araw at need kong kumuha ng magandang location. Ikaw, magpahinga ka na. Sasamahan na kita. Saad naman ni Hans. No, thank you. Kaya ko na. But I'm your bodyguard. Oo nga naman. Nawala naman ng inis si Elizabeth. Kinuha na nga lamang ang jacket niya. Sandali muna nga niyang tinignan si Hans. Dahil naka-brush up pa rin ang buhok nito dahil sa kaninang photoshoot. Okay, fine. Pwede rin naman ni Elizabeth ipagpabukas na nga lamang yun at hindi na nga yung trabaho. Gusto lang nga niya talagang matanggal ang inis. Pero iniisip at tinatanong ang sarili kung bakit nagsaselos siya. Wala naman na sila ni Hans. Wala siyang karapatan. Tuluyan nga silang nakapasok sa kakahuyan at may mga ilaw na bilog sa mga puno kaya hindi na nga rin nakakatakot mamasyal sa gabi. Bahagyang malamig nga. Hans wanted to give extra jacket to Elizabeth dahil napapansin nga niyang nilalamig pa nga ito pero hindi nga niya magawa dahil sa hiya. Ilang minuto na nga silang naglalakad and Elizabeth was still silent. Are you okay? Yes, bakit? She looked mad and irritated. Humarap nga si Elizabeth kay Hans, dahilan para huminto silang dalawa. Kailan ka pa naging concerned sa akin lalo na kung anong nararamdaman ko? I don't know. It's just that ayoko nakikita kang ganyan. Sad nga ni Hans. You need to be concerned. Ay, umulan na pala. Bigla na nga lamang bumuhos ang malakas na ulan. Let's go somewhere else? Kinuha nga ni Hans ang kamay ni Elizabeth at hinila nga sa kung saan para hindi nga sila mabasa ng ulan hanggang sa may makita nga silang kubo. Dito na muna tayo. May naalala nga si Elizabeth. Para bang nakita nga niya ito rate. Here. Inabot nga ni Hans ang panyo niya kay Elizabeth. Pero nag-iisip nga si Elizabeth. Iniisip nga niya kung ano man ang pwedeng mangyari. Samantalang si Hans naman ang nagpunas ng mukha niya. You still look like before. Natigilan nga si Hans at tinignan si Elizabeth. Anong ibig mong sabihin? You still care about me? Hindi ba tiniwan mo ko? Saad nga ni Elizabeth. Hindi kita iniwan, Elizabeth. Ikaw tong sumama sa mami mo. Kung alam mo lang kung paano kita pinaglaban sa kanya at nilayukan niya sa akin. Still, hindi ka pa rin gumawa ng paraan para magkita tayo, di ba? I waited for you for so long. Sabi ni mommy na hindi ka raw babalik dahil wala ka ng pakialam sa akin.
I cried for days and night kasi akala ko totoo na iniwan mo ko. Hindi ako makapaniwala na niloko mo ko. Na ang gaga ko kasi naniwala ko sa'yo. Ang sakit-sakit. Tapos mag-isa kong pinapalaki si Ethan tapos bigla ka na lang magpapakita sa akin ulit? Bigla na namang sumagi sa isipan ni Elizabeth ang mga pinagdaanan niya noon. Puot at galit. Na naghalo-halo na nga ngayon. Naawa nga si Hans kay Elizabeth pero hindi rin alam ni Hans kung paano nga niya paliliwanag ang sarili niya lalo na alam nga niyang nasaktan din siya. Ginugulo mo na naman ang isipan ko. Pinangako ko na, nakakalimutan na kita, pero hindi ko magawa kasi alam ko sa sarili ko. Na ano? Say it, Ellie. Pagbutol nga ni Hans. Ayoko, dahil sa oras na sabihin ko yan, alam kong talo ako. Ellie, aminado akong matagal na akong talo. Sa laro ng pag-ibig at tadhana. Taon ang tiniis ko at nagdusa ako. Pinagsisihan ko ng lahat, pero mahal pa rin kita. Hindi mo kayang sabihin? Pero ako oo. Mahal na mahal kita, Ellie. Wala na akong pakialam kung magalit ka man sa akin. Hindi sumagot sa Elizabeth at nakatitig nga siya sa nagniningning na mga mata ni Hans. There's something that Hans wanted to do kaya dahan-dahan nga siyang lumapit kay Elizabeth. Hindi naman kumibo si Elizabeth hanggang sa mahawakan nga ni Hans ang magkabilang pisngi niya. Ipinikit nga ni Elizabeth ang mga mata niya hanggang sa unti-unti na nga niyang naramdaman ang labi ni Hans sa kanya. May kung anong nagpapabilis ng tibok ng puso niya. They miss each other. Hindi nila yon maikakaila. Kumalas nga si Hans but he saw kung paano mamula ang pisngi ni Elizabeth because of him. Agad naman na tumalikod sa Elizabeth. Tumigil na ang ulan. We can go back. Yeah, sure. Nahiya nga si Elizabeth dahil hinayaan nga niya na mahalikan siya ni Hans ulit. Iniisip ni Elizabeth kung anong nangyari sa kanya at pinayagan niya yun. Tahimik silang naglalakad nang tumigil si Hans dahil nasa unahan nga niya ito. May sinasagot na tawag. Yeah, sure, pupunta na ako agad dyan. Saad nga ni Hans. Nang patayin nga ni Hans ang tawag ay agad nga na humarap ito kay Elizabeth. I'm sorry, but I have to go. May nangyari kasi sa agency at kailangan nila ako roon. Babalikan kita pag natapos ko agad ang trabaho ko roon. Saad nga ni Hans. Sige, mag-ingat ka. Sagot naman ni Elizabeth. Hindi gaanong nakatulog si Elizabeth nung umalis nga si Hans. Natapos din itong umagang yun ang photoshoot na hindi na nga nakabalik si Hans kaya si Elizabeth ang nag-drive paalis doon. Habang nasa biyahe ay nakatanggap nga ng tawag si Elizabeth. Ayaw ni Elizabeth pero nakadalawang beses na nga ito kaya sinagot na nga lamang niya. Hello? Who is this? Hello, is this Elizabeth Laurel? This is Nurse Ivy of Fine Line Hospital. What's the problem? You know Mr. Hans Lacson? Naaksidente po siya at ikaw po ang nakalagay as emergency person to call. Nandito po siya sa hospital at dinala na nga po sa ER. Nang mapatay nga ang tawag ay agad nga na nagbiyahe si Elizabeth kung nasaan nga si Hans ngayon. Pagdating nga niya, ng kalahating oras ay hindi pa nga rin mawala ang pag-aalala niya. Agad niyang tinanong ang nurse sa kiosk kung nasaan nga si Hans. Na agad namang sinabi at dinala ng araw ito sa isang private room para magpahinga. Natigilan si Elizabeth nang makitang maraming guards sa labas ng silid ni Hans. Asan si Hans? Nasa loob po siya, ma'am. Can I go inside just to see him? Kahit saglit lang. Pakiusap nga ni Elizabeth. Yes, ma'am. Pinagbuksan nga si Elizabeth ng bantay sa labas. Napatakip siya sa bibig niya nang makitang may galos at sugat nga si Hans sa mukha, pati na rin sa braso. May gasgas din ang kanyang kanang braso. Inisip nga ni Elizabeth kung anong nangyari kay Hans. Naiiyak nga siya sa awa. Hinawakan niya ang isang kamay ni Hans hanggang sa magising nga ito. Ma'am? Don't call me that. What happened to you? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit ka nandito? Someone called me and they said na aksidente ka. Dapat pala hindi kita pinayagan na umalis. E di sana, hindi to nangyari sa'yo. Don't cry please. I don't want to see you crying. Nagsusumamong saad nga ni Hans. I'm sorry. Bakit ka nagsasorry? Dahil nag-aalala ka sa akin?
It's fine. Sad nga ni Elizabeth. Alam kong pagod ka. Dapat umuwi ka na lang muna sa inyo, hinihintay ka na ni Ethan. Saad naman ni Hans. Alam kong pagod ka. Dapat umuwi ka na muna sa inyo, hinihintay ka na ni Ethan. Magsasalita pa nga sana si Elizabeth nang pumasok nga ang isa sa mga bodyguards sa labas. Boss, tumawag si Boss Liam. Papunta na raw sila. Yes, I will wait. Nagtaka nga si Elizabeth na ilang beses nga nang narinig ang tawag kay Hans ay boss at mataas ang paggalang ng mga ito kay Hans. Salamat. Saad nga ni Hans. Sige po at magbabantay pa po kami sa labas. Bakit tinatawag ka nilang boss? Tanong nga ni Elizabeth. Wala yon. Saad naman ni Hans. Inasikaso nga ni Elizabeth si Hans kahit gustong gusto ni Hans na pauwiin sa Elizabeth para magpahinga. You need to go home. Bakit? Dahil ba may ibang babaeng gustong pumunta rito? Hindi ganoon. Come on, nag-aalala lang ako sa'yo. I'm just concerned. Kaya naririto ako, ayaw mo ba? Saad nga ni Elizabeth. Wala akong babae, Elizabeth. Nag-aalala rin kasi ako sa'yo. Kaya ko naman ang sarili ko. Nang biglang, I miss you. Saad nga ni Elizabeth. Natigilan nga si Hans lalo nang makita ngang namumula ang pisngi ni Elizabeth. Bigla na nga lamang bumilis ang tibok ng puso niya. I miss you to Ellie. Nagkatitigan nga sila at agad nga na yumakap si Elizabeth kay Hans. They felt the comfort embracing each other. Hindi na nga muna siya umalis sa tabi ni Hans and she wanted to tell something. Ayaw niyang magsisi siya sa huli dahil ayaw niya ng ganung pakaramdam. I wanted to tell you something. Hans, alam kong karapatan mo rin na malaman to. Ano yun? Tila nakaramdam ng kaba si Hans sa kung ano ang sasabihin sa kanya ni Elizabeth. Si Ethan. He is your son. I'm sorry kung tinago ko. I don't know kung saan kita hahanapin. Nagalit ako sa iyo noon kasi hindi mo man lang ako hinanap. Pinunasan nga ni Hans ang luha ni Elizabeth. I'm sorry, pero hindi mo wala ang excitement at kaba niya kay Ethan nang malaman nga niya ito. Talagaan ako siya? Yes. I don't know what to say but I really like the fact na ako ang ama niya. Saad pa nga ni Hans, hindi ko na kayo iiwan pa. Gusto kong mag-sorry sa taon na nawalay kayo sa akin. Dahil sa takot ko, sana mapatawad mo ko pero hinanap ko rin kayo. Sana pagbigyan mo pa ako na makasama ko ang anak ko at mabigyan ko pa siya ng oras. You're so strong na mapalaki mag-isa si Ethan. Pati nga si Hans ay naiiyak na nga sa overwhelming feelings na nararamdaman niya. Kaya si Elizabeth naman ang nagpunas ng luha ni Hans. Nang mapayagan nga na may discharge si Hans, ay sabay nga silang umuwi ni Elizabeth sa bahay nito habang naghihintay naman si Ethan sa kanila. Nang makita sila ni Ethan, ay agad na tumakbo nga patungo si Ethan kay Hans. Kaya agad naman niya itong kinarga at niyakap. Dahil sa matagal na panahon sa wakas anak niya pala, si Ethan. Naiiyak si Elizabeth just seeing the two reunited. Kinuha nga ni Elizabeth ang anak kay Hans at may binulong nga ito kay Ethan. Alam mo naman na pagdating ng panahon, uuwi si daddy mo ng maayos. Yes po. Hindi maintindihan ni Hans kung anong pinag-uusapan ng dalawa. This is the time. Siya ang dad mo, baby. Sad na nga ni Elizabeth. Really? Yes. Bahagyang nagulat si Ethan at saka tumingin kay Hans. Maghapon na magkasama si Hans at Ethan hanggang sa mapagod nga ang bata sa kalalaro kasama ang ama. Gumawa ng merienda si Elizabeth para sa dalawa. Kumain na muna kayo. Yaya nga niya sa mga ito. Thank you, Mom. You're welcome, baby. Eat this, Daddy. Bahagyang nagulat nga si Hans nang tawagin nga siya kagad na daddy ni Ethan. Para bang ang gaan sa pakiramdam. Kita naman ni Elizabeth kung gaano nagulat at nasiyahan nga si Hans for that moment. Elizabeth knows this precious moment for them. Nakatulog na si Ethan kakalaro. Saad nga ni Hans habang nakangiti. Magpahinga ka na rin muna. Alam kong pagod ka at kakagaling mo lang din sa ospital. It's fine. Hindi ako mapapagod sa anak natin.
Do you want to eat? Magluluto ka ng pasta. Saad naman ni Elizabeth. Yes please, kahit ano okay lang sa akin. Sabay nga silang pumunta sa kusina at naghanda na nga si Elizabeth. I want to know everything about you nang hindi na tayo magkita. Saad na nga ni Hans, I build my own name. Sa tulong ng mga kaibigan ko, nagkaroon kami ng security agency. That's why they call me boss. Naibagsak nga ni Elizabeth ang hawak niyang spoon nang may ma-realize. Tapos pumayag ka na maging bodyguard ng anak ko? I mean, boss ka. Tapos pumayag ka maging boss ako? Napangiti nga si Hans. Why not? Kung gusto kong mapalapit sa'yo, nothing's wrong about that. Naramdaman naman ang pamumula ng pisngi ni Elizabeth. Natawa si Hans. Everything seems fine for them. Unti-unti nang nagkakamabutihan nga sina Elizabeth at Hans, lalo na si Ethan kay Hans. Gusto nga ni Hans na maging maayos nga ang lahat. Para tuluyan na nga silang magkabalikan ni Elizabeth. Bago pa man mangyari yon, dapat maayos nga ni Hans ang relasyon niya sa mga magulang ng babae. Maagang pumunta nga si Hans sa opisina ni Mrs. Laurel just to talk to her. Nagulat nga siya nang makita nga siyang waiting sa labas nga ng waiting area ng opisina nito. Why are you here? Mataray pa rin na saad nga ni Mrs. Laurel. To talk. Please, Mrs. Laurel. Pangilang beses ko na bang sasabihin? Hindi ka pa ba napapagod? I know I have son from Elizabeth. It's Ethan. I know I have rights to the child and I want to talk to you legally, Mrs. Laurel. Natahimik nga ang ina ng babae. Sino nagsabi sa'yo? Elizabeth herself. Pag-amin ni Hans. May sasabihin pa nga sana si Mrs. Laurel nang bigla na nga lamang lumuhod si Hans sa harapan niya. Please, just give us chance na makasama ko sila ng matiwasay. Gagawin kong lahat para lang makasama ko ang anak ko. Kung may galit pa kayo sa akin na lang, but just give chance to my son. Nakaramdam din ng awa si Mrs. Laurel kay Hans dahil hindi ito nagsasawa na pumunta sa kanya kada taon para lang pagbigyan nga siyang makalapit kay Elizabeth kahit wala pa nga siyang ideya na anak nga niya si Ethan. Ayaw din niyang lumaki ang apo na walang kinikilalang ama. Elizabeth suffered 2 years ago. Saad nga ni Mrs. Laurel, bibigyan kita ng chance to properly reconcile to my daughter, but just to be sure na hindi mo siya iiwan. I'm sure about this, Mrs. Laurel. Sa sobrang tuwa nga ni Hans, napayakap nga siya kay Mrs. Laurel nang alalayan nga siyang makatayo. Samantalang katatapos lang ni Elizabeth na mag-asikaso ng mga ilalabas na collection this week, madilim na nga rin nang makalabas nga siya ng opisina at hindi na nga niya inaasahan na makikita nga si Hans sa labas na naghihintay nga sa kanya. Kanina ka pa? But she was excited seeing him. Hindi naman, gusto lang kitang makita para ihatid sa inyo to. I miss you. Bola ka pa. Pinasakay na nga muna ni Hans sa Elizabeth bago nga siya sumunod sa loob. Where do you want to eat? I know pagod ka. Kain na muna tayo bago umuwi. Hindi nagtagal dumating naman sila sa isang maliit na restaurant na malayo nga sa syudad. Old style ang dating kaya agad namang umorder sila Hans at Elizabeth ng pasta. May tumutugtog nga na background song at wala masyadong tao. Can I have this dance? Masuyong tanong nga ni Hans. Bigla na lang lumapit si Hans kay Elizabeth. Lumuhod nga sa harapan niya habang naghihintay nga ang kamay. Go naman sa pakulo ni Hans sa Elizabeth kahit na bahagya nga itong nagulat. Of course, sabay abot nga ni Elizabeth ng kamay niya kay Hans. And one thing's for sure na nagpahinto nga kay Elizabeth ay nang suotan nga siya ni Hans. Nang sing-sing sa daliri. Gulat na gulat nga siyang tumitig kay Hans. Ano to? Tanong nga ni Elizabeth, nagulat pa rin ang mukha. I know marami pa akong babawiin sa mga nangyari. Mga panahon na nawalay ka sa akin at kay Ethan. Pero ayoko nang mawalay pa sa'yo. I wanted us to be real. Magsisisi ako kung hindi ko susubukan ulit. Elizabeth, my love, will you be my wife? Can we start all over again? Naiyak nga si Elizabeth. Sa tuwa at sa hindi may paliwanag na nararamdaman niya. Tumangutango na nga lamang siya because she still loves him kahit na anong mangyari.
Yes, Hans, yes. And then Hans kisses Elizabeth sa sobrang saya nga na nararamdaman niya. Naging mabilis ang mga panahon para sa kanila. Hindi na nga nila pinatagal pa at nang ayain na nga ng kasal ni Hans si Elizabeth ay talagang sa altar ang uwi nilang dalawa. 1 month later nang matapos na maasikaso ang lahat na kailangan nila until dumating nga ang araw na pinakahihintay nila. They're both excited. Nasa dressing room nga si Elizabeth nang pumasok ang ina niya. You look beautiful, my dear. Sad pa nga ni Mrs. Laurel. Thank you, Mom. Humiti nga ang ina niya. You know what? Hans was persistent. I want to say sorry sa lahat ng mga bagay na nagawa ko. Gusto ko lang sabihin na hindi na kami tutol ng papa mo sa inyong dalawa. Mahal na mahal kita. Kaya alam kong mamahalin at taalagaan ka rin ni Hans ng sobra. Salamat po. Naiiyak nga na wika ni Elizabeth. I want to tell you a short story, my love. Saad nga ni Mrs. Laurel sa anak na si Elizabeth. What is it, Mom? Merong isang gwardya, si Bill, na nagkagusto sa isang prinsesa. Mabilis na nahulog ang loob ng prinsesang yun sa gwardya. Dahil mabait at maginoo ito. Nagmahalan sila, pero tutulang hari, lalo na ang Rina, sa pagmamahala nila. Kinulong ng mga magulang niya ang prinsesa sa isang batong kastilyo, pero hindi nakaksaya ng oras ang gwardya. Gumawa nga siya ng paraan para makabalik sa prinsesa. Kahit na ano, kahit pa ikamatay pa nga niya ito. Nakuha ni Elizabeth ang kwentong yun na pamilyar sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Napangiti si Mrs. Laurel. I'm really sorry na tinago ko namin ang papa mong tungkol kay Hans. At sa kada taon, napagbisita niya sa kumpanya. Begging na makita ka niya. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko. Dahil inalis ko ang kasiyahan mo. Ito na lang ang paraan para makabawi ako at kay Ethan. Dahil sa tuwa at gulat ay nakayakap nga si Elizabeth sa ina. Don't say sorry. I love you, my baby. I love you too, Mom. Don't cry, papangit ka niyan sa special day mo, come on, malapit nang mag-start. Saad nga ni Mrs. Laurel. Pagkatapos nga nilang magyakapan. Sa isang maliit na chapel sa ibabaw ng bundok ang venue ng kasal nila, malapit sa hasyenda kung saan unang nagkakilala, sila Hans at Elizabeth. Naghihintay si Hans habang naglalakad nga si Elizabeth sa aisle, ready to say I do to each other at walang sino man ang makakapigil nga sa kanilang dalawa. Nang makarating na nga si Elizabeth sa altar, kung nasaan nga si Hans ay hindi pa nga rin makapaniwala si Hans. Nakatabi nga niya sa harap ng altar ang babaeng pinakamamahal niya. You look beautiful, Ellie, my baby. Sad nga ni Hans. Hindi naman mapigilan ni Elizabeth ang ngiti. You look handsome today, Hans, my soon-to-be husband. I love you, my love. I love you too, Hans. Nakangiti nga na saad nila sa isa't isa. After that night, at pagkatapos nga ng party dumiretso na nga sila ng hotel room. Are you ready for this night, my love? Masuyong tanong nga ni Hans. I'm always ready for you. Hindi natapos ang sasabihin ni Hans. Nanghalikan nga siya ni Elizabeth sa labi. Nakadilat lang siya habang magkadikit pa nga rin ang labi nila. Elizabeth doesn't know to say thank you kasi hindi rin niya alam kung hanggang saang pasasalamat ang gagawin niya sa mga efforts ni Hans sa kanya. Lalo na sana sa Elizabeth, nang hapitin nga ni Hans, ang bewang niya at hawakan ngang batok to continue the kiss. Unti-unting hinahalikan nga ni Hans sa Elizabeth. Sa unay nagulat pa nga si Elizabeth pero pinikit nga niya muli ang mata at saka sinasagot ang bawat halik na binibigay nga sa kanya ni Hans. Lalong lumalalim nga ang paghahalikan. Namalaya na nga lamang ni Elizabeth na nakasandal na nga lamang siya sa pader kaya aksidente nga niyang natamaan ng ilaw dahilan para dumilim nga ang silid. Inangat nga ni Hans si Elizabeth para buhatin ito. Hindi pa rin napuputol ang halik hanggang mahiga ni Hans si Elizabeth sa kama niya. Tumigil nga si Hans habang nakaibabaw nga kay Elizabeth looking her with longing love and not lust. Ang nararamdaman niya, hindi pagnanasa kundi love. Hindi na nga niya makontrol ang kanyang sarili. Napaungol na nga lamang si Elizabeth but sounded like a beautiful song para kay Hans.
kaya mas lalo nga siyang ginanahan. Umangat ng bahagya si Elizabeth at dahan-dahang tinanggal nito ang botones na suot na polo ni Hans. "Don't stop, Hans." Saad pa nga ni Elizabeth. Hans sounded sexy to him tonight nang bigkasin yun ni Elizabeth. Nang tuluyang maghubad nga si Elizabeth, ang pangitaas na damit nga ni Hans ay nakita nga niya ang malaking dragon tattoo sa dibdib nito patungo sa ilalim ng pantalon. Unti-unti niyang trinis ang daliri ni Elizabeth sa tattoo ni Hans. Hindi makapagpigil nga si Hans kaya muli nga niyang hinalikan si Elizabeth habang nanggigigil ang dalawang kamay sa magkabilang legs ni Elizabeth. They kissed and they become one that night. They both misses each other so much. Makalipas ang isang buwan, maagang gumising si Elizabeth at namahihimbing namang natutulog si Hans sa kama nang umalis siya. Dumiretso nga siya sa banyo noon at nakatitig pa nga rin siya sa pregnancy kit na hawak nga niya. May 2 pulang linya roon. Napakagat nga si Elizabeth. Sa kuko niya at iniisip nga na mukhang seryoso ang bagay nito. Lumabas nga si Elizabeth at muling bumalik nga sa kama. Naramdaman nga ni Hans ang presensya niya kaya yumakap nga ito sa kanya. Humiga nga sa tiyan niya. Saad nga ni Elizabeth, "Wag mong gawing una ng sikmura ko at mabigat ang ulo mo." Kaya lumayo nga si Hans at nahiga ng maayos. "Bakit naman umagang-umaga mainit agad ang ulo mo?" "Mukhang hindi ako makakapagtrabaho ng 9 na buwan sa kumpanya ko." Saad nga ni Elizabeth. Nagising si Hans at tinignan si Elizabeth kung nagbibiro ba ito. "Ha? Pero bakit? Is there any problem? Bakit hindi ka pwedeng mag-design? Sabi mo love mo mga yon." Inabot nga ni Elizabeth kay Hans ang pregnancy test kit. Hindi inosente si Hans para hindi maintindihan ang resulta nito. Gulat na nga na sinulyapan si Elizabeth. "Totoo ba to? Are you pregnant?" Nawala nga ang pag-aalala ni Hans at napangiti. "Mukha ba akong nagbibiro?" "Hindi, proud lang ako at saka masaya. I love you, Elizabeth." Hinalik-halikan nga ni Hans si Elizabeth. Tila ba nawala nga ang inis nito kay Hans. "I'm sorry if hindi ka na muna makakapagtrabaho for 9 months. We need to take care of you, pero alagaan kita at akong magpo-provide para sa inyo." Napangiti nga si Elizabeth. "We need the best doctor para mabantayan ka. Akong maghahanap ng doktor para sa iyo, bawal ang lalaki." Saad pa nga ni Hans na ikinatawa nga ni Elizabeth. "Bakit naman?" "Nothing. Gusto ko lang kasi babae ang titingin at hahawak sa iyo, just to be sure." Natawa ng bahagya si Elizabeth. Hanggang ngayon possessive pa rin talaga si Hans. Nang umaga na yon, ay maliwalas at masayang pumasok nga si Hans sa opisina at dala ang pregnancy kit ni Elizabeth. Hans was so excited imagining himself na may isa o ilang anak kasama si Elizabeth. Wala pa kasing saya ang nararamdaman niya. Lalo na't kahit na may pangit silang nakaraan, ay nagawa pa rin siyang balikan ni Elizabeth. Kaya gagawin niya ang lahat para kay Elizabeth because Elizabeth trusted him so much. Wala na nga silang mahihiling pa sa kanilang pamilya, lalo na nang manganak na nga si Elizabeth at nanganak nga siya ng isang healthy na baby. Naging sentro nga ng kanilang pagmamahal at buhay ang Diyos na muling nagbuklod nga sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Elizabeth at Hans. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Lydia Bacus, Irma Valerio, Evelyn Santiano, Romelyn Constantino, Nesbeth Hanaban, Virginia Verilia, Jen, De Jessica Rose, Carla Solito, Erlinda Bendibel, Men Vilus, Agot, Cutie Rosie, Gloria Escobar, Hannah Bermas, Evangeline Zamora, Jackie Mikan, Melanie, Angelita, Rene Bukaw, at shoutout na rin po sa lahat